Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Eros Black. Salamat nga po pala sa pag-feature o pagbahagi ng istorya kong ito. Sa katunayan ay hindi po ako sanay ng magsulat o nagsasalita ng diretsong Tagalog, kaya kayo na lamang po ang bahalang umunawa, lalong-lalo na sana'y mapagtiyagaan ng inyong mga solid HTV positive listeners ang kwento kong ito. Ang istoryang nais ko pong ibahagi ay istorya ng best friend kong ngayon ay nag-migrate na sa Canada. Ito po ang napili ko dahil sa katunayan, ito ang sadya at lubos na nakapagbigay ng hilakbot sa akin noong ako ay nasa high school pa lamang. At kapag naaalala ko hanggang ngayon, kinikilabutan talaga ako. Nangyari ito noong nasa third year high school po kami ng best friend ko. Ito po yung kasagsagan ng kaadikan namin sa laro sa computer. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Jay. Halos araw-araw po kami magkasama ni Jay noon. Mapay school days man o kaya'y weekends ay talagang magkasama kami, nag-aaral at naglalakwatsa. Kahit nga po sa paggawa ng thesis namin na kailangan ng 4 o 5 miyembro ay napagpasyahan naming 2 na lamang kaming gagawa basta't bahala yung ibang members namin sa lahat ng gastusin, lalong-lalo na sa snacks namin pagkakailanganin naming mag-overnight. Hindi naman din po sa pagmamayabang, nasa top 5 po ako ng klase noon. At si Jay ay hindi naman po nawawala sa top 10, kaya walang problema sa amin na kaming 2 lang ang magtatrabaho noon. Isang araw, bigla na lamang hindi nakapasok si Jay at nung una, inakala kong na late lamang siya dahil kilala nga naman talaga siya sa pagiging late, lalo na kung alam niyang walang quiz o exam na naka-schedule. Nang matapos ang last subject namin nung umagang iyon, mas lalo akong nagtaka dahil hindi namin gawaing umabsent kahit pa sa isang subject lang sapagkat mahigpit ang eskwelahan namin sa tardiness ika nga. Tiyak na babagsak ang rankings namin dahil mahihila lamang kami nito. Kaya nung lunch break, bago ako umuwi sa bahay, ay dumaan muna ako sa kanila upang siya ay kumustahin. Kung lalakarin ay wala pa nga pong 10 minuto ang layo ng bahay ni na Jay sa school. Kaya nang makarating ako sa bahay nila, agad na rin akong pumasok. Nakita ko pa nga ang papa niya at binati pa ako ng 3 niyang mga kapatid na babae na pawang nasa edad 8 pababa pa lamang. Ang kanyang nanay kasi ay isang OFW kaya stay at home dad yung tatay niya. Yun nga lang, babaero, sugarol at sabongero. Pasensya na talaga Sir Red dahil bad trip kaming 2 sa tatay niyang yun dahil syempre napapabayaan sila. But anyway, balik tayo sa kwento. Bago niya ako pinaakyat sa second floor ay nasabi na sa akin ng tatay niya na nilalagnat daw si Jay kagabi pa kaya hindi na ito nakapasok nung araw. Ganoon na lamang ang pagtataka ko dahil gabi na kami naghiwalay ni Jay matapos naming mag-basketball at sa pagkakatanda ko, normal naman siya nung naghiwalay kami ng landas. Niwala nga siyang sinabi na kahit na anong nararamdaman, as in wala siyang dinadaing. Tumango na lamang ako kahit na medyo confused, kaya umakyat na rin ako sa second floor para tiyakin yung lagay niya. Dire-diretso ako nagtungo sa kwarto niya dahil halos pangalawang bahay ko na rin naman kung tutuusin ng kanilang bahay dahil alam ko na ang daan papunta roon at malimit talaga ako sa kanila. Pagpasok ko ng kwarto niya, bumungad nga sa akin ang nakahigang si Jay at nakatulukbong pa nga siya ng kumot mula paa hanggang sa kanyang leeg. Kita kong gising naman siya at nakatitig sa bandang paanan ng kanyang kama. Sa tabi ng kama niya ay ang maliit na mesa at sa itaas nito ay isang baso ng tubig. May lampshade,
isang maliit na planggana na may tubig at labakarang ipinangpupuna siguro sa kanya upang humupa ang kanyang lagnat. Bungad kong pagbati. "Psst! Hoy bugok! Ano nangyari sa'yo?" Habang marahang isinasara ang pintuan sa likuran ko. Napakunot ako ng noo dahil hindi natinag ang pagtitig niya sa ibaba ng kama niya. Sinundan ko ng tingin kung saan siya nakatitig pero wala namang kakaiba doon. Lumapit na lamang ako sa kama niya at saka ko ulit siya tinawag. "Uy pre, ayos ka lang?" Paulit ko ngunit hindi pa rin niya ako napapansin. Doon na ako nagtataka dahil napuna ko na rin na parang may bahid ng takot ang minamarka niya sa kanyang mukha. Doon na rin siya nag-umpisang umungol. Nang tatangkain ko na sanang tapikin siya sa pisngi ay biglang nabaling sa akin ang titig niya nang may pinaghalong gulat at takot. Napaatras pa nga ang kamay ko na dapat ay ahawi sa mukha niya dahil nagulat din ako. Ibang-iba siya ng pagkakataong iyon, Sir Red. Kitang-kita ko kung gaano kaputla ang mukha niya. Nanginginig din ng kanyang labi at first time ko siyang makitang ganun. Kapag ako naman ay nagkakalagnat, iniisip ko naman yung sarili ko. Hindi naman ako ganito. Kasabay nga nito ang pagpalit ng ekspresyon niya mula sa takot at napalitan ng itsurang nagtatanong. "Sed?" Anya na parang kinikilatis ng mabuti yung mukha ko. "Malamang, sino pa bang kakilala mong ganito kagwapo?" Pagbibiro ko na lamang sabay tawa pero hindi gaya ng nakagawian, hindi siya sumabay sa biro ko. Nung panahong iyon talaga, Sir Red, andun yung kaba sa dibdib ko pero pilit ko na lamang itinatago upang alamin kung kumusta na ang kaibigan ko. Natanong ko tuloy, "Saan ka ba nakatingin? Ba't di mo ba ako napansin na pumasok? May bata! May bata!" Pamutol niyang sabi sa akin at halata ang takot at pagmamadali sa kanyang boses. Agad naman akong nagpalingalinga sa buong kwarto niya pero wala naman akong nakita sa mga kapatid niyang babae at ang alam ko ay nakita ko silang tatlo kanina sa ibaba bago ako umakyat. Binati pa nga nila ako kanina. Kung kaya't, "Bata? Sino?" Kako na akala ko nga ay isa lamang sa mga kapatid niya ang tinutukoy niya. Marahan niyang itinuro si Red ang cabinet niya sa paanan ng kanyang kama. Ilang metro lamang ang layo nito. Habang itinuturo niya, kitang-kita ko talaga kung paano manlaki ang mga mata niya habang sinasabing, "Nandyan siya. Yung bata sa loob. Lalabas siya dyan." Bigla na lamang siyang napasigaw ng ganun. Alam kong takot siya. Takot siya na marinig ng kung sino o anumang nasa loob daw ng cabinet niya. Kahit hindi ako matatakutin, ay talagang dinaluyan ako ng kuryente sa likuran at nagsitayuan ang aking mga balahibo sa buong katawan dahil sa tinuran niyang yun. Nung una ay baka kako nantitrip lamang siya kaya nang makabawi ako sa unang kilabot ko ay pinilit ko pang ang tumawa. Yung tipong tawa, Sir Red, na parang nagsasabing, "Huwag mo akong takutin, animal ka. Umamin ka lang na nagbibiro ka, ha?" Pero as in, consistent siya, Sir Red. Hindi nagbago yung takot sa titig niya habang itinuturo pa rin yung cabinet. Muli kong tinignan ang cabinet niya pero sa totoo lang ay wala naman akong naaramdamang kakaiba doon.
At dahil nga matalino akong bata, ay parang balewala ko lamang ito. Nilapitan ko talaga yung kabinet at binuksan. Wala namang bata at sa itsura ng loob ng kabinet na iyon ay hindi naman magkakasya ang bata kahit na anong edad sapagkat compartmentalized ito sa maliliit na bahagi. Maliban na lamang kung sanggol ang ilalagay ay tiyak magkakasya dun. Kung kaya't, kita mo? Asan yung sinasabi mong bata dyan? Wika ko sa kanya habang ipinapakita yung loob. I was trying to convince myself as well na illogical na magkakaroon ng bata doon. Mga 6 feet lang ang layo ko sa paanan ng paa niya kaya kita kong bahagyang kumalma ang kanina'y balisa niyang ekspresyon. Ngunit hindi ko talaga inaasahan ang sumunod na nangyari, Sir Red. Nung una ay sa mukha ko siya nakatingin pero kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata ay ang paglipat ng titig niya mula sa akin patungo sa gilid ng mukha ko na para bang may kung ano rin siyang tinititigan at kinatatakutan. Sapat na ang takot sa kanyang mukha upang maalarma ako. Kulang na lang ay malakomical kong sabihin na nasa likuran ko, no? Dahil alam kong meron siyang nakikita sa gilid lamang ng aking ulo. Mas mabilis pa sa taong nasi CR ang takbo ni Jay at walang lingon-lingon na lumabas ng kanyang kwarto at iniwan pa talaga ako. Napamura pa ako nang habulin ko siya dahil biglaan ulit akong natakot at sa ibaba na ng hagdan ko na siya nahabol. At that moment, saka ko lang napansing nakabrief lang ang walang hiya at hingal na nakaupo sa floor sa tapat ng hagdan. Nang makita ko siya kung nasaan siya tumakbo ay nabawasan ng takot at inis ko sa kanya kahit na iniwan niya ako doon sa loob ng kwarto. Agad ko nga siyang binatukan at minura. Hoy, ba't ka ba tumakbo? Tas nakabrief ka lang pala. Hindi ko na po alam kung ano doon sa mga tanong ko ang mas gusto kong unahin niyang sagutin. Although may general idea na ako base sa reaksyon niya kung anong nangyari, pero gusto ko pa rin talagang makatiyak. Nagalit pa nga ang tatay niya dahil sobrang lakas daw ng ingay na dinulot ng pagkaripas namin pababa ng hagdan. Gawa kasi sa kahoy ang hagdan nila at talagang maingay kapag may aakyat o bababa. Nang aalalayan ko siya patayo ay naramdaman kong sobrang init niya at namumula pa talaga ang mukha niya. Habang nanlalaki pa rin ang kanyang mga mata ay agaran niyang sinulyapan ng likuran ko ngunit nang tila walang nakita ay muli siyang sumalampak sa sahig at kamuntikan pa nga rin akong maitumba. Yung bata! Hinahabol pa ni Jay ang hininga niya habang nagpapaliwanag. Nang makabuelo, nakasakay sa likod mo yung bata kanina. Kung nung unay kilabot lamang ang naramdaman ko, sa pagkakataon namang iyon ay parang nanghina ang mga tuhod at nag-umpisa na akong mamawis ng malamig, Sir Red. Di ko rin magawang tumanaw sa itaas ng hagdanan dahil sa takot ko at baka nga meron akong makita na kung ano na siyang mas ikahihina ng pantog ko at baka doon pa ako maihi sa sala nila. Kung papansinin po ninyo talaga na kung bakit parang panay biro pa rin ang pagsusulat ko nito, ito po kasi ay sa kadahilanang hanggang ngayon ay tinitindigan ako ng balahibo sa balikat at gabi pa naman habang isinusulat ko ito. Hindi man ako naniniwala ay kailangan ko po talagang magbiro upang may icebreaker din ang kilabot na nararanasan ko ngayon at hindi pa po ito ang mas nakakatakot na parte sa mga nangyari.
Nang makarecover nga ang kaibigan kong ito, meron din siyang inamin. It's far more nightmare-inducing and I hope na hindi po ako bangungutin ulit after kung maikwento o maisulat ito. Matapos nga po noon ay minabuti kong umuwi na lang agad dahil may pasok pa ako sa hapon at hindi ko na matagalan pa ang pag-stay doon nung araw na yun. Subuong klase ng hapon na iyon ay hindi mawala-wala sa isipan ko ang nangyari. Naikwento ko rin sa mga kaibigan namin yung naganap sa bahay nila Jay. Pinaghalong pagtawa at pang-aasarang inabot ko sa mga kabarkada namin, ngunit mangilan-ngilan sa mga babaeng tropa namin ang talagang natakot rin, pero napagbintangan pa akong nantitrip at nagsisinungaling. Truth be told, ang kwento ko naman talaga ay puro. Sabi ni Jay ganito, sabi ni Jay ganyan. Dahil nga naman wala akong nakita at tanging salaysay lamang ni Jay na nilalagnat pa ang aking pinagbabasehan ng kwento. Dahil mabuti naman akong kaibigan, minabuti kong hintayin na lang siyang makapasok sa klase at doon na lamang usisain at siya na muna ang bahalang makipagbuno sa kung anumang impakto ang nasa loob ng cabinet niya. Hindi niya talaga ako mapapabalik na sa bahay nilang iyon hanggat hindi siya siguradong wala na siyang nakikita roon. Kinagabihan ay nag-text ako sa kanya at sabi niyang sa kabilang kwarto sa itaas na siya natutulog. Katabi na rin niya ang kanyang mga kapatid. Naglatag na lang daw sila ng kutsyon sa sahig at doon na rin daw sila nagpaumaga. Sabi rin niya ay medyo okay naman na siya at pipilitin na rin niyang makapasok kinabukasan. And true to his words, nakapasok nga rin siya kinabukasan, ngunit medyo mainit-init pa siya, pero mas gusto pa raw niyang pumasok kesa mag-stay sa bahay. Which only stated na talagang may kababalaghang nangyayari dun. Pagkakita pa lamang namin sa isa't isa nung umaga ay agad naming pinag-usapan ang nangyari. Halata kong takot pa rin siya sa pag-uusap namin na iyon dahil tila nanggagaling na naman kami sa parehong senaryo. Naikwento pa rin naman niya kahit na medyo may takot sa kanyang isipan at puso. Nag-umpisa raw kasi ang lahat ng isang gabi. Ito ay ilang araw matapos daw nilang mabili yung cabinet na yun. Habang nagre-review daw siya sa kama niya, ay bigla raw merong kung anong langit-ngit siyang nadinig sa kung saan. Ayon pa nga sa kanya, nung unay inakala niyang daga lamang daw yun o kaya bubuwit. Patakbo-takbo daw sa loob. Hindi na rin po siya na-bother at first para syempre mag-imbestiga. Pero habang tumatagal ay para na nga daw itong nanggagaling sa bukas na cabinet niya. Bukas na raw ito nang mapansin niya pero sigurado siyang isinara daw niya iyon matapos niyang kumuha ng damit after niyang maligo. So sandali daw niyang tinitigan ito at nakinig. Nagbabaka sakali na matitsyempohan kung ano ang gumagawa ng tunog. At doon nga ay muli niya itong narinig at sa pinaghalong pagtataka at kaba ay biglang nagsara ang pintuan nito na siya palang pinanggagalingan ng ingay na kanina pa niya naririnig. Hindi naman daw kalakasan yung pagsara nito. Ang pilit niyang sinasabi sa sarili ay baka nahahagip ng hangin na galing po sa electric fan yung cabinet door at ito po yung dahilan kung bakit nagbubukas-sara ito, pero anya, imposible din naman sapagkat malayo yung tama ng hangin sa cabinet dahil may kalayuan ito mula sa kama niya. Ipinagsawalang bahala na lamang muna niya ito and then kalaunan tuluyan na niyang nakalimutan. After a few days, muli na naman siyang pinagparamdaman pero sa pagkakataon daw na iyon ay sobra ang takot na idinulot sa kanya nito na siya naman pong dahilan ng biglaan niyang pagkalagnat. Isang gabi
ay napabangon daw siya sa kama dahil muli na namang nag-ingay ang pintuan nito. Nakabukas itong muli at dahil tanging ilaw ng lampshade sa gilid ng kama niya ang tanging pinanggagalingan ng liwanag, ay hindi niya lubos maaninag ang cabinet pero sigurado siyang nakasara ito nung una. Walang ano-ano'y nanigas ang buo niyang katawan at hindi niya maigalaw kahit padulo ng kanyang daliri. Sobrang hilakbot daw ang natunghayan niya. Marahang nagbukas ang pintuan ng cabinet at doon nga'y isang figura daw ng batang nakabestida ang marahan pang lumalabas mula roon. Puti ang damit ng bata at ang mismong bata ay malabo sa kanyang paningin. Maaaring dahil na rin sa kakulangan ng liwanag sa parting iyon ng kwarto niya kaya hindi po niya na-recognize kung anong klaseng nilalang ito. Tila ba napako ang kanyang mga mata sa itaas ng damit sa kung saan ang tingin niya ay nakalugar yung ulo ng batang iyon. Panay kadiliman man ang nakikita niya ay sigurado siya sa sarili niya na nakatitig rin ito sa kanya. Kasabay ng mahinang yapak ng mga paa nito ay ang paglalakad daw ng nasabing nilalang palapit sa dulong bahagi ng kama ni Jay at doon niya unang nakita ang itsura ng batang babae. Wala daw laman ang nagdurugong mga mata nito. May umaagos na masaganang pulang likido sa wasak niyang ilong at gilid ng kanyang magkabilang tenga. Ang bibig daw nito ay maihahalin tulad sa black hole at tanging gilid lang nito ang gumagalaw at nagbubukas sara. Opo, Sir Red. Gumagalaw ang bibig ng batang babae na tila may sinasabi kay Jay. Ang tunog daw ng boses ng batang babae ay parang ganun daw sa tunog ng nire-rewind na disc plate. Mabilis at matinis na tunog kasabay ng mabilis ring paggalaw ng bunganga ng bata. Paulit-ulit daw ang sinasabing iyon ng bata. Hindi niya maalala kung gaano katagal pero paulit-ulit lang daw ang tunog na ginagawa niya. Hindi niya maintindihan. Hindi niya alam kung sa sobrang takot ba o dahil talagang iyon ang tunog ng pananalita nun. Ang akala niya doon na magtatapos ang lahat pero mas pinanghinaan daw siya ng loob at parang hihimatayin nang bigla daw lumapit palalo ang bata at ngayon nasa gilid na ito ng kama niya. Mga ilang dipa na lang ang layo sa gilid niya, Sir Red. Mas lalong pinanlakihan ng mga mata itong kaibigan kong ito nang masilayan niya ng malapitan at muli daw itong nagsalita at sa pagkakataong iyon ay naunawaan na niya ang ibig nitong sabihin. Sabi daw sa kanya, Sir Red, nung batang babae, "Tulungan mo ako, kuya. Ipagdasal mo ako." At biglang napabalikwas si Jay sa kama at nahulog sa gilid kasabay ng malakas niyang pagsisigaw. Nang hanapin na daw niya ang bata ay wala na ito sa kahit na anong sulok ng kwarto niya. Dahil sa dulo ng pasilyo sa second floor, ang kwarto ng tatay niya ay agad na pumasok ito nang marinig siyang sumisigaw dahil sa takot. May dala pa nga raw baril yung tatay niya nang maikwento ito sa akin ni Jay. Binuksan daw agad nito ang ilaw at naabutan ng anak na si Jay na nasa gilid ng kama at nanginginig sa takot. The same night, agad ay nilagnat daw si Jay at iyon ang dahilan kung bakit hindi na siya nakapasok kinaumagahan. Nang dalawin ko nga raw siya ay muli lang din siyang nagising dahil may ingay na naman daw na nanggagaling doon sa cabinet. Doon na niya naabutan ng sarili
nang mawalan siya ng malay dahil sa lagnat. Nagkataon lang daw na napadalaw ako at naabutan ko siyang nakatitig na sa nag-iingay at bukas-sara na pintuan ng kabinet. Doon niya naabutan ang sarili nang mawalan siya ng malay dahil sa kanyang lagnat. Nagkataon lang daw na napadalaw ako at naabutan ko siyang nakatitig doon sa nag-iingay na pintuan ng kabinet. Sa katunayan pa nga niyan, Sir Red, habang isinusulat ko ito, kachat ko ang kaibigan kong si Jay at ipinapaalam ko sa kanya kung pwede ko bang isubmit ang kwento niyang ito at umokay naman siya. Pero nang usisain kong muli na baka panaginip lamang talaga niya ang lahat ng nangyari dahil na rin sa sobrang taas ng kanyang lagnat, ang tanging nasabi lamang niya ay hindi raw siya sigurado. Kung panaginip daw nga iyon, bakit hanggang ngayon ay malinaw pa rin daw sa kanyang memorya ang nangyari? Namura pa nga po niya ako dahil ipinapaalala ko pa daw sa kanya ang nangyaring iyon. May mga kwento pa po ako na aking ibabahagi soon kung sisipagin po ako na magsulat. Sana po'y mapagtiyagaan nyo ang isinend kong kwento at naway nakapaghatid ng hilakbot sa inyong mga solid HTV positive listeners. PS, Sir Red, ilang beses ko na pong gustong ilahad ang istoryang ito sa tuwing nakikinig ako sa inyo dito sa Sindak at sa Hilakbot. Pero dahil nga busy at may kahabaan ito, ay ngayon ko lamang po napagtiyagaang gawin. Matagal na rin po pala akong fan ng horror stories, dated back when I was still in high school. Actually, tambak po ang kwarto ko noon ng mga ghost story books at kung may pagkakataon na may magreregalo sa akin sa tuwing birthday or Christmas, horror story books po talaga ang hinihiling ko. Kaya sobra po ang tuwa ko nang malaman kong may podcast po palang kagaya ng sa inyo. Hindi naman po sa nais ko pong magsip-sip o kaya naman kung ano, yours is my favorite dahil iba po kayo magkwento at dahil na rin po sa naaayon ng boses ninyo sa ganitong genre in a good way. At dahil na rin po siguro sa relatable ako sa himas ng madulas. At this point, gusto ko lang din pong sabihin na hindi po ako naniniwala sa kahit na anong istoryang paranormal or spiritual pero hindi po ito naging hadlang sa pagkakahumaling ko sa mga istoryang katatakutan. Hili ko nga po noon na kulitin sina lola, mama at tita na sila po yung mga tubong Bicol dahil marami talaga sila mga kwentong katatakutan lalong-lalo na ang mga aswang at mga topics sa paranormal. Mga istorya na para sa akin ay nakapagpapagaan ng loob. Mga istorya na kung mapapayagan ay ibabahagi ko rin po ulit sa inyo very very soon. Nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito? Hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive. Mga solid HTV positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.